Ang dalagang si Ellie ay nakatanggap ng liham mula sa isang fashion school sa London at tuwang-tuwa ito nang malamang nakapasa siya. Habang nag-iimpake ay makikitang mahilig ang dalaga sa mga 60s na music at fashion. Kinabukasan ay sumakay si Ellie ng tren papuntang London kung saan siya ay libreng maninirahan sa dormitoryo. Nakilala niya ang roommate na si Jocasta at pinakilala siya nito sa ibang mga kaklase. Tila maganda ang pakikitungo nila sa kanya at dinala nila siya sa club. Ngunit sa banyo ay narinig ni Ellie na kinukutsa siya ni Jocasta. Paglabas ng dalaga ay nakita niya ang isang matandang lalaki na galing sa bahay aliwan at ngumiti ito sa kanya. Nang matutulog na sana si Ellie ay biglang dumating si Jocasta na may kasalpukang lalaki at pagbaba naman niya ay may nagaganap na party ng mga estudyante. Sinubukan siyang kaibiganin ni John ngunit i-reject lang ito ng dalaga. Dahil sa ingay ay late nang gumising si Ellie at nahuli siya sa unang araw ng pasukan. Pagkatapos ng klase ay nakita niya ang poster ng isang paupahang kwarto at agad itong pinuntahan ni Ellie dahil ayaw na niyang manatili sa dormitoryo. Inihayag ng landlady na si Miss Collins ang mga patakaran at ipinakita niya sa dalaga ang kanyang silid. Nagustuhan ito ni Ellie at sinabing lilipat na siya kaagad. Nang gabing yun sa kanyang bagong silid ay nagpatugtog si Ellie ng lumang kanta at natulog. Paggising niya ay nasa taong 1960s na siya. Pagpasok niya ng theater club ay nakita niya ang kanyang refleksyon bilang si Sandy na isang blonde at confident na babae. Pagbaba ng dalaga ay nakita niyang may kumakanta at ito ang matagal ng pangarap ni Sandy. Nagtanong siya kung saan siya maaaring mag-audition, ngunit sabi ng bartender ay wala ang may-ari. Ni-refer siya nito kay Jack at sinabing maaari siya nitong tulungan. Kinausap ni Sandy ang lalaki at nang tanungin nito kung handa ba siyang gawin ang lahat para sumikat ay sumagot ang dalaga ng oo. Habang nagsasayaw ang dalawa ay sinabihan siya ni Jack na matatagalan pa bago siya makatongtong sa stage, kaya bibigyan niya muna ito ng mga gig. Habang kumukuha si Jack ng inumin ay hinaras si Sandy ng bastos na customer. Sinuntok ito ni Jack at tumakbo sila sa isang phone booth kung saan sila ay nagtukaan. Sabi ni Sandy ay pangarap niya talaga ang kumanta sa entablado at ipinangako ni Jack na matutupad iyon. Naging masaya naman si Ellie para sa kanya. Maya-maya ay dumating si Sandy sa kanyang silid at ito ang parehong silid na tinutuluyan ni Ellie. Nang subukang hawakan ni Ellie ang babae ay bigla siyang nagising pabalik sa kasalukuyan. Habang ginuguhit ni Ellie ang damit na suot ni Sandy ay napansin ni Jocasta ang kiss mark sa leeg niya at naalala ng dalaga na iyon ang bahaging hinalikan ni Jack. Nang gabing iyon ay excited nang matulog si Ellie at maya-maya ay bumalik ulit siya sa 60s. Dinala ni Jack si Sandy sa isang maliit na teatro kung saan siya ay nag-audition at humanga naman dito ang may-ari. Tuwang-tuwa ang dalaga at nagpapasalamat siya kay Jack. Tinanong ng lalaki ang tunay niyang pangalan at sagot niya ay Alexandra. Nang maghahalikan na sila ay biglang nagising si Ellie pabalik sa kasalukuyan. Nagpakulay si Ellie ng buhok para maging kamukha ni Sandy at gumawa siya ng disenyo na pareho sa damit nito na hinangaan naman ng kanyang guro. Nang hapong iyon ay pumunta si Ellie sa isang pub para mag-apply ng trabaho. Nakita na naman niya ang matanda at muli itong ngumiti sa kanya. Sinusundan siya nito sa labas at sinabihan niya ito na tumigil. Sabi ng matanda ay wala siyang balak na masama, mukhang pamilyar lang talaga siya sa kanya. Natakot dito ang dalaga at umalis. Pagtulog ni Ellie ay bumalik siya sa teatro, pero sa pagkakataong ito ay nakita niyang backup dancer lang si Sandy at tila na-disappoint ang dalaga. Maya-maya ay nakita niyang galit na galit ito sa kanyang dressing room. Dumating si Jack at sinabing hindi pa siya tapos. Ipinakilala ng manager ang isang matandang customer at sinabihan niya si Sandy na samahan ito. Nagalit ang dalaga at umalis. Sinabi ni Jack na kung gusto talaga niyang sumikat ay kailangan muna niyang pasayahin ang mga lalaking iyon. Nag-walk out si Sandy at doon ay nakita niya ang ibang performers na nagbibigay kasiyahan sa mga lalaki. Pagdating sa silid ay nakita ni Ellie ang dalaga sa kama na wala ng saplot. May nakita siyang pera sa lamesa at maya-maya ay lumabas ang matanda sa banyo. Galit na gumising si Ellie at sinira niya ang maingay na alarm. Sa klase naman ay nilukot niya ang kanyang drawing at pinunit ang damit. Pinakalma siya ng guro at ibinalik ang drawing sa kanya. Sa pub ay kinausap siya ni John dahil napansin nitong wala siya sa mood. Sinabi nito na andyan lang siya kung kailangan niya ng kausap. Nakitang muli ni Ellie ang matanda at tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Tinanong ng dalaga kung bakit alam nito ang pangalan niya at sagot ng matanda ay trabaho niyang kilalanin ang mga magagandang babae sa paligid. Sa kanyang silid ay sinubukan ni Ellie na huwag matulog ngunit maya-maya ay bumalik na naman siya sa nakaraan. Hinila ni Jack si Sandy sa club at sinabihan ito na magtrabaho na. Gabi-gabi ay sumasayaw ang dalaga at nag-e-entertain ng iba't ibang lalaki gamit ang iba't ibang pangalan. Isang gabi ay sinabihan siya ng isang lalaki na umalis na habang maaga pa dahil hindi niya deserve ang ganoong trabaho, ngunit sagot ni Sandy ay hindi na maaari. Isang pulis ang lalaking iyon na tumutulong sa mga kagaya ni Sandy na makaalis sa prostitusyon. Paggising ni Ellie ay nakita niya ang mga multo ng iba't ibang lalaki. Agad siyang tumakbo palabas at nang buksan niya ang pinto ay wala na ang mga ito. Nakahinga siya ng maluwag ngunit paglingon niya ulit sa silid. Natatakot umuwi si Ellie at nanatili lang siya sa paaralan. Inimbitahan siya ni John sa isang Halloween party at agad naman siyang pumayag.
Sa party ay may inilagay na gamot si Jocasta sa kanyang inumin. Nagsimulang sumayaw si Ellie at habang nag-e-enjoy ang dalaga ay nakita niyang muli ang mga multo. Nakita rin niya si Sandy at sinubukan niyang lumapit dito ngunit bigla itong nawala. Tumakbo siya sa labas na naghahalusinate pa rin. Pinakalma siya ni John at maya-maya ay naghalikan ng dalawa hanggang sa umabot sila sa kanyang kama. Sa salamin ng kisame ay nakita ni Ellie na sinusubukang patayin ni Jack si Sandy. Sumigaw ng malakas ang dalaga at nag-alala si John sa kanya. Narinig sila ni Miss Collins at agad niyang pinaalis ang binata. Sumisigaw pa rin si Ellie habang pinagmamasdan na sinasaksak ni Jack si Sandy. Pagbukas ni Miss Collins ng ilaw ay nawala na ang kanyang halusinasyon. Kinabukasan ay humingi ng paumanhin si Ellie sa landlady at tinanong niya kung may Sandy ba na namatay sa kanyang silid, ngunit binigyan lang siya ng sarcastic na sagot ng matanda. Habang tinatapos ni Ellie ang dinisenyong damit ay nakita niya si Sandy na duguan. Takot na takot siyang tumakbo at sa labas ay nakita niya ang mga multo ng mga lalaki sa pasilyo hanggang sa lansangan. Nabangga niya si Jack, ngunit ito pala ang matandang lalaki mula sa pub. Ni-report niya sa pulis ang pagpatay na nangyari sa kanyang silid, ngunit nalilito sila dahil ito ay nangyari noong 60s pa. Sinabi niya na si Sandy ay pinatay ng kanyang bugaw na nagngangalang Jack at naniniwala siyang ito ang matanda na laging sumusunod sa kanya. Sa banyo ay narinig ni Ellie na pinag-uusapan siya ng mga pulis at iniisip nila na siya ay nababaliw. Pumunta ang dalaga sa library para maghanap ng artikulo tungkol sa pagpaslang kay Sandy, ngunit ang nakita lang niya ay tungkol sa mga nawawalang lalaki sa taong iyon. Tinawag siya ni John ngunit paglingon niya, nandun na naman ang multo ng mga lalaki. Pagdating niya sa pub ay nakita niya ang matanda na kanina pa naghihintay sa kanya. Binuksan ni Ellie ang recorder app at umasang aaminin nito ang totoo. Tinanong niya ito tungkol kay Sandy at sabi ng matanda ay kung ano man ang nangyari sa kanyang buhay ay kasalanan niya iyon. Sumigaw si Ellie at sinabing siya ang pumatay sa kanya. Umalis ang matanda at giit niya na si Alex ang pumatay kay Sandy. Sinundan siya ni Ellie at sabi ng matanda ay ikumusta na lang siya kay Alex kung makita niya ito. Aksidente siyang nabangga ng taxi at namatay. Sabi ng pub owner na ang matanda ay isang dating pulis na ilang taon nang tumutulong sa mga babae na makatakas sa prostitusyon. Napagtanto ni Ellie na siya yung lalaki na sinubukang tulungan si Sandy. Nais ni Ellie na umuwi sa probinsya at humingi siya ng tulong kay John. Pumunta siya kay Miss Collins para magpaalam at binigyan muna siya ng tsaa ng landlady. Sinabi ng matanda na may bumisitang pulis kanina dahil inireport ni Ellie ang tungkol sa babaeng pinaslang sa kanyang silid. Giit ni Miss Collins ay meron ng babae na namatay doon at yun ay ang dating siya. Nakita ni Ellie ang envelope sa mesa at nalaman niya na ang first name ng landlady ay Alexandra, ang totoong pangalan ni Sandy. Isinalaysay ni Miss Collins kung paano siya ginamit ng iba't ibang lalaki gabi-gabi at sinabing ganoon unti-unting namatay si Sandy. Sinabi niya na kinuha ni Jack ang kanyang pangarap, kaya kinuha din niya ang buhay nito. Inamin din ni Alex na pinatay niya ang lahat ng lalaking gumamit sa kanya at itinago niya ang kanilang mga katawan sa sahig. Nang maglaon ay inamin ni Miss Collins na ang tsaang ibinigay niya ay may lason at nagsimula ng makaramdam ng sakit ang dalaga. Nag-doorbell si John sa labas at kumuha si Miss Collins ng kutsilyo para saksakin siya. Nang subukang tumayo ni Ellie ay aksidente niyang nasagi ang mesa na may sigarilyo at nagsimula ito ng apoy. Pagpasok ni John sa loob ay sumigaw si Ellie ng takbo, ngunit huli na. Hinabol siya ng kutsilyo ni Miss Collins at nang makaakyat siya sa itaas ay hinila naman siya sa sahig ng mga multo at nakiusap sila sa kanya na patayin si Sandy. Pagpasok ni Miss Collins ay nakita niya ang multo ni Jack at ng mga lalaki. Pagsampal ni Jack sa kanya ay bigla silang nawala. Umabot na ang apoy sa itaas at sinubukan ni Ellie na iligtas si Sandy, ngunit pinili nitong manatili at sinabihan siya na iligtas ang kanyang sarili at si John. Tumakbo si Ellie at nakita niya si Miss Collins na naghihintay na lamunin siya ng apoy. Sa huli ay ligtas silang nakatakas ni John sa bahay. Ilang buwan nang makalipas ay ibinida sa fashion show ng paaralan ang mga disenyo ni Ellie na inspired sa 1960s. Humanga ang lahat sa kanya at sa dressing room ay binati siya ng kanyang lola at ni John. Paglingon ng dalaga sa salamin ay nakita niya si Sandy na tila masaya na. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.